Habang ang mga taga-baryo ay nag-aagawan sa mga hiyas, biglang lumabas ang madilim na ulap at umugong ang bundok. Bakit sila nagtakbuhan mula sa bundok? Paano humantong sa ganito? Alamin ang dahilan sa likod ng kanilang takot at desperadong paglikas mula sa nagbabagang putik. Isang tahimik na hapon, tinipon nila Kantaal, ang matalino at iginagalang na pinuno ng bayan, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasunod. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pangamba. Hindi pa nila kailanman nakita sila Kantaal na ganito kabigat ang kalooban. Kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Wika nila Kantaal habang inaakay sila patungo sa malayong bahagi ng gubat, lampas sa mga landas na kanilang karaniwang nilalakaran. Habang sila'y nagpapatuloy, lumalalim ang hangin at tumitindi ang mga puno. Halos hindi naabot ng sikat ng araw ang lupa. Hanggang sa wakas, sila'y huminto sa paanan ng isang mataas na bundok. Nakalubog sa ulap ang tuktok nito. Mula sa araw na ito, Pabulong na sabi nila Kantaal. walang sino man sa inyo o sino mang taga-baryo ang dapat umakyat sa tuktok ng bundok na ito. Nagtaka ang kanyang mga tagasunod. Ang bundok ay tila puno ng mga bunga, malinaw na ilog at mayamang halaman. Isang binata, si Basi, ang nagtanong, Ngunit Lakan, bakit po? Mukhang napakayaman ng bundok at magagamit natin para sa ating bayan. Dumilim ang mga mata nila Kantaal. Ang nakikita ninyo ay hindi ang buong katotohanan. May mga bagay sa bundok na ito na hindi dapat hangarin ng tao, sapagkat magdadala ito ng kapahamakan. Magtiwala kayo sa akin. At nagtiwala sila. Bawat isa sa kanyang mga tagasunod ay nangakong hindi kailanman aakyat sa bundok. Ipinasa nila ang utos nila Kantaal sa mga taga-baryo at gaya ng inaasahan, ang mga tao'y sumunod. Sa pamumuno ni Lakan, umunlad ang kanilang bayan. Sapat ang pagkain, walang nagugutom, at namayani ang kapayapaan sa loob ng maraming taon. Ang karunungan nila Kantaal ang naging gabay ng lahat. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala. Walang nakakita sa kanyang pag-alis. Walang nakaalam kung saan siya nagpunta. Iniwan niyang buo ang kanyang tahanan at nakasandal pa rin sa pinto ang kanyang tungkod na parang saglit lamang siyang lumabas. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo'y naging taon, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Kantaal. Gayunpaman, umasa pa rin ang mga tao, naniniwalang babalik ang kanilang matalinong pinuno balang araw. Makalipas ang maraming taon, nagpatuloy ang kasaganaan, ngunit naramdaman ng mga taga-baryo ang bigat ng pagkawala nila Kantaal. Isang gabi, habang nagkakatipon sa paligid ng apoy, isang lalaking nagngangalang Dato ang nagsalita. Baka nasa bundok siya, marahil hinihintay niya tayo doon. Napahinga ng malalim ang mga tao. Si Maton, isa sa mga masunuring taga-baryo, ay nagsalita. Ngunit ipinagbawal iyon sa atin. Ipinag-utos nila Kantaal na huwag tayong aakyat. Matagal na yon. Sagot ni Dato. At wala na siya rito para pigilan tayo. Ano bang masama kung susubukan nating makita kung naroon siya sa tuktok? Sabi ng isa pa. Ang mungkahi ay nagsilbing apoy na nagpasiklab sa kanilang pag-usisa at kasabikan. Paano kung nandoon nga sila Kantaal? Ano kaya ang sikreto sa kanyang pagkawala? Kinabukasan, isang grupo ng mga taga-baryo ang nagtipon sa paanan ng ipinagbabawal na bundok, handang suwayin ang utos ng kanilang dating pinuno. Pagkalipas ng ilang oras ng pag-akyat, narating nila ang tuktok. Ang bumungad sa kanila ay labis na nagpatigil sa kanilang hininga.
isang malaking hukay na puno ng nagniningning na mga bato. Mga ruby, perlas, diamante, at iba pang mamahaling alahas ang kumikislap sa sinag ng araw. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ngunit di nagtagal, sumiklab ang kasakiman sa kanilang puso. Ang mga batong ito ay magpapayaman sa atin ng higit pa sa alinmang bayan. Tugon ng isang lalaki. Karapat-dapat tayo rito matapos ang lahat ng mga taon. Sumigaw ang isa pa. Nagunahan sila sa pag-agaw ng mga bato, nag-aaway para sa pinakamagagandang piraso. Ngunit biglang may isang tinig na pamilyar na umalingaw-ngaw mula sa paligid, isang boses na alam nilang lahat. Huminto kayo! Sigaw nila Kantaal, ang boses niya ay tila nagmumula sa lahat ng dako. Napahinto ang mga tao, ang mga kamay nila ay puno ng mga alahas. Ang boses nila Kantaal ay puno ng kalungkutan at galit. Alam kong ganito ang mangyayari. Ang inyong kasakiman at pagsuway ang nagdala sa inyo dito. At ngayon, ito rin ang magdadala ng inyong kapahamakan. Nakikiusap kami, Lakantaal. Pakiusap ni Dato, itinapon ang mga bato mula sa kanyang mga kamay. Akala namin hinihintay mo kami dito. Binalaan ko kayo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lakantaal na parang kulog. Hiningi ko ang inyong tiwala. At ngayon narito na ang kapalit ng inyong pagkakamali. Biglang dumilim ang kalangitan. Umugong ang malalakas na kulog at kidlat ang bumasag sa mga ulap. Nagsimulang manginig ang lupa at nahulog ang mga tao mula sa kanilang kinatatayuan. Isang nag-aalab na apoy ang sumabog mula sa puso ng bundok. Nagbuga ng abo at naglalagablab na lava. Nagtilian ang mga tao, takot na takot at nagmamadaling tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Kung saan dating nakatayo ang bundok, isang malawak na lawa ang naiwan, ang ibabaw nito'y kakaibang kalmado matapos ang kalunos-lunos na sakuna. Wala nang natira mula sa mga taga-baryo, ang kanilang kasakiman ang naging dahilan ng kanilang pagkawasak. Ang mga tao mula sa karatig na mga lugar ay kalaunay tinawag itong Lawa ng Taal bilang alaala kay Lakantaal, ang matalinong taong nagpilit na iligtas sila mula sa kanilang sariling kasakiman. Ngunit ang aral ng bundok ay umalingaw-ngaw sa bawat henerasyon, ang panganib ng kasakiman at pagsuway, at ang hindi na mababaling mga kahihinatnan ng pagtataksil sa tiwala. Mga apo ko, ang kwento ay nagtuturo na ang kasakiman at pagsuway ay nagdudulot ng kapahamakan habang ang karunungan, respeto at kasiyahan ay nagdudulot ng kapayapaan at kasaganaan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, marahil ay magugustuhan mo ang iba pang mga kwento sa ating munting channel. Mag-like sa mga video at mag-subscribe sa ating munting channel